Oy, kumusta kayo? Halika, samahan niyo ako sa isang napakagandang kwento ng pakikipagsapalaran. Silipin natin yung mga sobrang kahangahangang milagro na naranasan ng mga Israelita sa disyerto nung kakatakas pa lang nila mula sa Ehipto. Tara, simulan na natin. Naranasan niyo na ba yung sobrang awa ng uhaw na kano na parang kaya niyong ubusin ng tubig sa isang buong swimming pool? Ganyan-ganyan mismo ang naramdaman ng mga tao sa ating kwento. At dito na magsisimula ang una nilang malaking pagsubok. So, pagkatapos ng malaking party para sa kalayaan nila, hinarap agad ng mga Israelita yung unang challenge sa kanilang adventure. Isang nakakatakot at super lawak na disyerto. Dito na talaga magsisimula ang lahat. Isipin nyo to, naglalakad kayo ng ilang araw sa ilalim ng tirik na araw. Tapos sa paligid nyo, wala kayong ibang makita kundi mga batuhan na bundok at puro buhangin. Walang puno, walang masilyungan. Sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan nila. At eto pang matindi, 3 buong araw na silang walang mahanap na tubig. Hindi isang araw, hindi 2, kundi 3. Ubus na yung mga baon nila. Grabe na yung uhaw at pagod na nararamdaman nila. Tapos, bigla may nakita silang bukal ng tubig sa isang lugar na tinatawag na Mara. Yes! Tubig! Sa wakas! Siguradong yan ang sigaw nila. Dali-dali silang uminom. Pero, teka, biglang may sumigaw sa pagkadismaya. Mapait pala ang tubig. Hindi mainom. Yung tuwa nila biglang naging inis at galit. Pero huwag kayong mag-alala, sa gitna ng pagdidismaya nila, dito na mangyayari ang unang himala. Isang solusyon na talagang, wow, walang sino man ang makakaisip. So paano nangyari? Una, syempre, nagreklamo yung mga tao kay Moses. Dahil doon, nanalangin si Moses sa Diyos. Tapos, pinakitaan ng Diyos si Moses ng isang espesyal na puno. Kinuha ni Moses yung puno, inihagis sa mapait na tubig at parang magic, naging matamis at masarap na ang tubig. Nakainom na silang lahat. Okay, nasolve na ang problema sa tubig. Ano naman ang kasunod na problema? After 1 buwan sa disyerto, naubos naman ang pagkain nila. Ano nga ba ang kakainin mo sa isang lugar na halos walang tumutubong kahit ano? Hayun, natakot na naman ang mga tao. Nagreklamo na naman sila kay Moses. Ano ba to? Dinala mo ba kami dito para lang mamatay sa gutom? Bigla nilang naalala yung mga pagkain na iniwan nila sa Ehipto. At ang solusyon, dumating in 2 parts. Unang-una, sa gabi, biglang may dumating na napakaraming ibon na pugo, kaya may karne na sila. Tapos, kinaumagaan, may misteryosong pagkain sa lupa, ang mana. Maliit daw ito, bilog, puti, at ang lasa parang biskwit na may pulog. At eto pa ang interesting, may mga rules itong pagkolekta ng mana. Kailangang kunin tuwing umaga kasi natutunaw ng araw yung mga natitira. Bawal din mag-ipon para bukas kasi mapapanis daw. Maliban lang sa isang araw. Sa araw bago ang Sabad o araw ng pahinga, doble ang kukunin nila at yun hindi nasisira para may pagkain sila sa mismong araw ng pahinga. Ang galing, di ba? So nagpatuloy yung paglalakbay nila. Pero di nagtagal, hay naku, ito na naman tayo. Humarap na naman sila sa parehong problema sa lugar na Rephidim. Walang tubig. Uhaw na naman sila. Pero this time, mas malala yung galit ng mga tao. Hindi na sila basta nagrereklamo, galit na talaga sila. Sumisigaw sila ng bigyan mo kami ng tubig. Sa sobrang galit nila, muntik na nilang saktan si Moses. Dahil dito, humingi na naman ng tulong si Moses sa Diyos. Ang sabi sa kanya, dalhin yung special niyang tungkod at hampasin ng isang malaking bato. At dito na yung nakakamangha. Nung hinampas ni Moses yung solid na bato, biglang bumulwak ang isang ilog ng sariwang tubig. Grabe, sapat para sa lahat ng tao at sa lahat ng hayop nila. Akala mo tapos na ang mga pagsubok, no? Pagkatapos ng gutom at uhaw, may panibago namang panganib. Isang mabangis na tribo, ang mga Amalekita, ang bigla na lang silang inatake. Teka, paano ba manalo sa isang labanan? Kailangan mo ng espada, di ba? O kaya kalasag? Paano kung sabihin ko sa inyo na nanalo sila sa laban na to gamit lang ang kanilang mga braso? Ito na siguro ang pinaka-weird pero pinaka-astig na paraan para mangalo sa gera. Panoorin niyo to. Umakyat si Moses sa isang burol, tanaw niya yung buong labanan. At ang nangyari,
Habang nakataas ang mga kamay niya, nananalo ang mga sundalo niya. Pero sa oras na ibaba niya ang mga kamay niya dahil napapagod na siya, hala, natatalo sila. Ang weird, di ba? Siyempre, sino ba namang hindi mangangalay doon, di ba? Napagod din si Moses, at dito na pumasok ang mga kaibigan niyang sine Aaron at Hur. Nakita nilang nangangalay na si Moses, kaya sila misma ang humawak at nagtaas ng mga braso niya hanggang sa lumubog ang araw. At dahil sa teamwork na yon, nanalo sila sa laban. Grabe no? Balikan natin saglit yung mga nakita nila. Tubig na mapait naging matamis. Tinapay na umulan mula sa langit. Ilog na bumulwak galing sa bato. At isang laban na napanalo dahil lang sa nakataas na mga kamay. Talagang isang biyahe na hinding-hindi nila makakalimutan. Oh, bilang pagtatapos, may tanong ako para sa inyo. Kung kayo yung nandoon kasama nila, alin sa mga milagrong ito ang pinakamakakapanganga sa inyo? Yung sa tubig ba, yung sa pagkain, o yung kakaibang paraan ng pagkapanalo sa laban? Ano sa tingin nyo?